out of the darkness the utter darkness and broke away their chains. Ayan, in-enlighten lang po ako ni Lord na dito sa verse na to na Huwag tayong mahiyang umiyak sa Kanya. And siya lang yung puntahan natin kapag may nag-hold back sa atin na, ayun, nahihiya tayong i-share sa Kanya yung mga problema natin kasi nakagawa tayo ng kasalanan. Ayun, sinasabi niya na lumapit ka lang sa Kanya dahil siya ang dadala sa'yo palabas sa kadiliman. And ayun, He just want you to believe na siya ang nakaya niya na ilabas ka sa darkness na yun. Ayun, let's start to let's praise the Lord. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang sasumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim.
dakilang Diyos na buhay sa gabing ito, God. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon. Itinataas ka namin sa aming kalagitnaan, O God. Dakilang Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ay patuloy na nag-iingat sa amin upang kami po ay makarating ng maayos at ligtas sa iyong bahay sa bahayang ito, O God. Lord, salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, O God. Anumang inyong nakikita na karumihan sa aming mga puso't isipan, Panginoon, pakalinisin niyo nga po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo, O God, upang inyong mga banal na salita, Panginoon, na aming maririnig sa gabing ito, O God, ay patuloy po itong tumimo sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Lord, prepare our hearts, O God, in the mighty name of Jesus, O God. Ikaw lamang maitaas sa aming mga buhay, O God. Lord, sa inyong lingkod na gagamitin sa gabing ito, O God, ang iyong anointing, wisdom and knowledge, and siya ko po patuloy tinataas sa biyaya ng trono, O God, at patuloy niyo pong langisan ang kanyang mga labi at itago sa inyong likuran, O God, upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy naming marinig at makita sa kanyang buhay, O God. Lord, gamitin niyo po siya, Panginoon, upang kami po ay patuloy na makarinig ng iyong mabanal na salita ng malinaw, Panginoon, sa gabing ito, O God. Lord, salamat, maraming salamat dahil ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, O God. Kaya marapat lamang, Panginoon, na ikaw ay maitaas, maidambana, maparangalan at maidakilat, mapasalamatan sa gabing ito, O God. Muli, Panginoon, we give you back all the highest praises, O God. Highest honor, glory, and adoration in the mighty name of Jesus as we pray. Amen and amen. Cute naman na mic natin. Every night, nag-iiba yung kulay ng ano. So, black siya tonight. Sa susunod, ipapares ko siya sa t-shirt ko, Gab. Gab, inform mo ako, ha? Para ima-match ko siya sa t-shirt. Oo. Oo. Nung Don't Watch Man nag-match, ano yung purple? Praise God. O, sige, kamusta mo po ang bawat isa? Yan. Merry Christmas. Di ba excited? Kasi ano na, katapusan na ng June and in a few days, July na. So, ang bilis ng 2024. Ang bilis, darating na talaga si Jesus. Lahat ng excited dumating si Jesus, magsabi ng Amen. Amen. At lahat ng confident sila na iiwan nila ay aalagaan ni Jesus, magsabi ng Amen. Amen. Ay, hindi kayo confident na alagaan ni Jesus yung mga iiwan? Siyempre, kung darating na si Jesus, tawag dito, may maiiwan at may iiwan. So, pag-pray natin na ready tayong lahat sa pagbabalik ni Jesus. Amen po ba? Amen. So, start na po natin ang ating prayer night. Ayan, paki-flash po sa ating screen. Ayan. So, join us for prayer. So, ayan, dahil Wednesday prayer night, lagi po tayo nagsa-start sa quotes. Ayan, quotable quote. Ayan. So, i-share ko lang po sa inyo tong quote na to for this night. And the function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. Amen. Totoo po ba yan? Amen. Ang panalangin, minsan, madalas, nananalangin tayo kasi humihingi tayo ng tulong sa Panginoon at may pinagdadaanan tayo. Pero madalas, yan, lalo na pag lumalalim po tayo sa panalangin, napapansin natin na nababago tayo ng pananalangin. Amen. So, ayan, kaya po pag Wednesday prayer night, yan, ma-excite po tayo, no, na huwag nating madaliin and talagang mag-effort po tayo na mag-pray. Amen. Hallelujah. Mika? Ayan. Ayan. So, ayun po. And sino po yung na-bless nung word po ni Pastor John nung Sunday? Amen. So, ano po yung word niya nung Sunday? Union with Christ. And yun na po yung title niya, and yun na rin po yung pointer niya. Amen. So yung pointer niya po doon is Union with Christ. And yung word po na with, ano po yung ginamit niyang word? Starts with letter I.
Emmanuel. Ayan. Lamang ako sa inyo ng isang recording kasi ni-replay ko siya kanina. Amen. So, and yung ano po ba yung mga naalala po natin sa preaching ni Pastor John. Gusto ko lang pong i-share yung pinaka nag-impact po sa akin sa word ni Pastor John. Ito po, yung God without man is still God. Yan. Ang Panginoon, kahit mawala tayo, Panginoon pa din siya. Diyos pa din po siya. Pero, ang tao, pag wala ang Diyos, is nothing. Amen. Amen po ba? Ang sarap pong pakinggan, no? And ginawa po example doon ni Pastor John. Gusto ko rin po itong example na to na, ano nga ba ang isda pag wala na sa tubig? Ayan. Ano nga ba ang mga puno pag wala na sila sa lupa? At ano nga ba ang ibon pag wala na sila sa himpapawid? Amen. Ang ganda po na example niya dito, no? Halimbawa daw yung isda. Ayan. Inalis mo siya sa tubig. Kahit bigyan mo ng ginto yan, ng diamante yan, hindi niya yan ma-appreciate. Amen. Kasi yung natural environment niya is yung water. Amen. Ganon din po yung sa halaman. Alisin mo yan sa lupa. Kahit, bigyan mo yan ng pera, bigyan mo yan ng cash. Yan. Bigyan mo siya ng mamahaling bagay na tinutuling nating mahalaga. Amen. Hindi pa rin siya magsusurvive. Amen. Ganon din po yung ibon, no? Sabi ni Pastor John, kunin natin lahat ng ibon at ilagay natin sila sa hawla. Amen. Kahit gaano kaganda yung hawla na yan, kahit gawa yan sa ginto, hindi pa rin nila ma-appreciate. Amen. And ganon din po tayo, bilang tao, na pag wala sa atin ng Diyos, we feel empty. Yan. Kasi wala po tayo sa natural environment natin. Kaya sino po dito yung gustong-gusto nandito sila sa church? Ayan yung ang sarap-sarap mag-serve, no? Amen. Kasi dito natin nakikita sa church yung true calling natin with Christ Jesus. Amen. And then, ayan, palakpakan naman po natin si Lord. Ayan, sa success po ng DVBS natin. Ayan. Alam niyo po ba na dumadami po yung bilang ng DVBS natin? Yan. So, nung Monday daw po is 48 po sila. And nung Tuesday, 61. And kanina daw po, 70. Di ba? Praise God sa buhay ng mga batang dinadala ng Panginoon dito. Next generation yan. Amen. No? Our labor is not in vain. Kaya gusto ko lang po i-encourage lahat ng teachers natin, lahat ng volunteers, lahat po ng nagsaserve dito pag DVBS yan. Hindi nasasayang lahat ng kapaguran natin. Ayan. Lahat ng kapaguran ninyo, amen, na nagsaserve dito. So, tuloy-tuloy lang, once a year. Kasi pag lumaki yung mga batang yan na nagserve sila kay Lord, sa atin na yan eh. Amen. Blessing na sa atin ni Lord yan na, anak, dahil nag-serve ka nung araw na yan sa DVBS at lumapit sa akin yung mga batang yan, nakilala nila ako. Ang ganda pa naman ng team ng DVBS ngayon. Ano yung team nila ngayon? No other way. Ayan. Tinuturo po natin sila na sa buhay na to, si Jesus lang ang tanging daan. So, ang ganda po ng theme natin. Amen. Amen. And, ayan, recap lang po. Ayan. So, ng mga preaching natin nung nakaraan, ayan, abide especially when in hunger. Ayan, naalala niyo po na mag-abide po tayo sa Panginoon, lalong-lalo na pag gutom tayo. Ayan. Ano pa po ba? Mag-abide tayo sa Panginoon, lalo na pag nasasaktan tayo. Amen. Kahit masakit, mag-abide tayo sa Panginoon. Ano po ba yung sumunod? Mag-abide po tayo sa Panginoon kahit na tayo ay naghihintay. Yan, wag po tayong mainip. And today po, bago ko po i-share sa inyo yung topic natin, may gusto lang po akong tanungin sa inyo. Yan. Ano po nakikita nyo dyan? Donut. Ayan. Wendy's iced tea. Ayan. Taxi. Bakit po ba yung nilagay ko dyan? May question po ako sa inyo, no? Sino po sa inyo, or meron ba kayong taong kakilala na na-influensyahan kayo, na in a way, nung na-influensyahan niya kayo, nagaya na kayo sa kanya, ginagawa nyo na yung ginagawa niya? Amen. Ayan, sinare ko yan kasi meron akong friend na marami siyang na-influensyahan sa akin. May in-influensyahan ba siyang kalokohan sa akin? Parang wala naman. Pero ayan po yung mga naalala ko. Top 3, bakit po donut? Hindi po ako mahilig bumili ng Dunkin' Donut noon kasi iniisip ko mahal. Ayan. Tapos, meron po naglalakad kami sa Guadalupe, tapos gutom na siya. Tapos gutom na ako, no, sabi niya ganyan. Tapos, uy, may butternut. Sabi niya gano'n, pairam ako 40. Sabi niya gano'n, wala akong 40. Sabi niya gano'n, pairam ng 40, bibili akong butternut. Sabi niya gano'n, tapos bumili po siya ng butternut. Ako hindi ko pa alam yung yung choco butternut kasi hindi naman ako mahilig sa Dunkin' Donut eh. Tapos kumain siya. Gusto mo, kuha ka, sarap to. Sabi niya gano'n. Tapos,
Ewan ko kung gutom lang ako noon, pero nasarapan po ako noon. At dahil doon po, gusto ko na ng Choco Butternut. Amen, ng Dunkin' Donuts. Pati po yung Wendy's Iced Tea. Ayan. Meron po isang naglalakad kami sa mall na, uy Noah, gusto mong tikman tong iced tea ng Wendy's? Masarap to. Alam mo, maganda to kasi hindi siya powdered. Doon ko po na-realize kung ano yung difference ng powdered iced tea sa iced tea talaga na binru. Ayan, hindi yun powdered. Sabi niya, talagang pinigang kalamansi yun, tsaka, sabi niya gano'n. Tapos nung ininom ko siya, sabi ko, ay oo nga, kasi may mga kalamansi pa po siya na butil-butil na ganyan. After po nun, gusto ko na ng Wendy's iced tea. Ayan, pati po taxi, siya rin po nagturo sa akin sumakay ng taxi. Yung difference po ng sakay ng jeep noon, 8 pesos. Tapos pag nagsumakay ka ng taxi, 10 pesos. Tapos, yung layo ng lalakad ng sasakyan namin is malapit lang talaga. So, worth it na yung 8 pesos. Pero sabi niya kasi, nagmamadali tayo. Sabi niya gano'n, magkano lang yung taxi pag dalawa tayo? 100 pesos o tig 50 lang tayo. Ilalaban mo yan na mag-jeep tayo, mag-aantay tayo sa jeep. Tapos, tayo to, ihintayin pa natin mapuno. Mag-taxi na tayo para makarating na tayo doon kaagad. Doon po ako natutong mag-taxi. Doon ko po na-realize yung difference ng value ng oras mo tsaka value ng tinitipid mo sa pagsakay ng jeep. Amen. Praise God. So dahil po doon, kayo po ba? Ayan. Sino po sa inyo? Hindi ko na po kayo tatanungin. Pero isipin nyo lang po kung sino yung mga taong nagbigay sa inyo ng positive influence. Ako po, for me, masasabi kong positive influence yan. Dahil po ang title po ng word natin today is Abide in His Perfect Influence. Ayan. At ang ating power verse po tonight is, Do not be misled. Bad company corrupts good character. Amen. So tayo po yung mukot manalangin. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Patuloy ka namin idinadakila, idinadamba na itinataas sa buhay namin, Panginoon, sapag kayo'y tapat, dakila, mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad, Panginoon. Inaalagaan niyo kami, Panginoon, inaarugaan, pinoprotektahan, ginagabayan, Father God. And for that, we're so grateful, Father God. Humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng kadumisan, karungisan, Panginoon, sa lahat ng kasalanan na nagawa namin, Panginoon, sinasadya man o hindi man namin sinasadya, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon, patawarin mo kami, Father God. And right now, we pray and humble ourselves, Lord God, in your presence, Panginoon. Holy Spirit, be upon in this place right now. Holy Spirit, prepare our hearts, our minds, our ears, and our mouths, Lord God, to receive your word, Panginoon, sa gabi nito. Kayo nawa, Lord God, ang maitaas sa buhay ng inyong lingkod. Holy Spirit, kayo yung gumabay, Lord God. Kayo yung mangibabaw, kayo yung manguna, Lord God, sa puso at buhay ng bawat isa, Lord God, sa gabing ito. Kayo naway maitaas, Lord God, sa buhay namin, Panginoon, sapagkat kayo totoo, dakila, kayo ay buhay, Father God. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin sa Panginoon. Amen. Alam niyo po ba yung quote na a good friend, ayan, tawag dito, meron kasing magkakaibigan. So, halimbawa ko, kaibigan ko si Sis Maris at saka si Mika. Sabi ko yan. Halimbawa, may gusto akong gawin. Yan. Yung good friend daw, sasabihin niya, Hay, masama yung balak mong gawin, huwag mong gagawin yan. Amen. Yun yung good friend. Yung best friend mo daw is, ganito yung sasabihin sa'yo, sayang, nahuli tayo. Nagigets niyo po yung point? Amen. So yung good friend mo, sasabihin niya sa'yo pag mali yung ginawa mo. Amen. Yung isang friend naman, yung best friend mo daw, sasabihin, ay kasama mo daw siya doon sa kalokohan na ginagawa mo. Amen. So sa buhay natin, sino ba yung nag-i-influence sa atin? Kanino natin majority kinukuha yung influence natin? Amen. Bakit natin ginagawa yung mga ginagawa natin? Marami sa atin, no? Sino po yung first impact influence natin? Ang first impact of influence po natin is yung ating mga magulang. Yan, mga kasama natin sa bahay. So, pag sa bahay, laging sumisigaw yung parents, madalas, lagi rin tayo napapasigaw. No? Pag namumura din na, nahahawa tayo. Amen. Kasi nga, sila yung influence natin. Pero bilang tayo na po ay anak ng Panginoon at tinanggap na natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior natin. Dapat po, majority ng influence natin, kinukuha na natin sa Kanya. Kasi nga po, di po ba, bad company corrupts good character. Kahit gaano po kabuti yung character natin, kung sino yung madalas nating kasama, may influensyahan at may influensyahan niya po tayo. Amen. Kailangan po nating lumayo sa mga bad company. Amen. Kaya nga po yung word nating abide. Yan. Saan ba tayo madalas dumidikit?
Amen. Saan ba tayo madalas bumabalik? Kasi kahit anong balik natin or attend natin sa simbahan, kung babalik at babalik pa rin tayo dun sa mga masasamang impluensya, mahihirapan tayong magbago. Amen. Sabi nga naalala ko po isang napanood kong video sa TikTok. Sabi nga, merong dito, aquarium. Ayan, aquarium. So aquarium na yon, madumi. Ayan, maraming basura. Tapos, yung represent ng basura na yon, yung toxic mong work, toxic mong relationship, toxic mong family, ayan. So, yun. Ayan, doon ka nakalublob pag yun ang pinagdadaanan mo. Ngayon, pag inalis mo yon, tapos nilagay mo sa isa ng lalagyan na malinis, ayan. So, it represents yung pagbabakasyon mo. Ayan, kailangan mo ng detox, kailangan mo ng rest. Ayan, so pupunta ka dun sa lugar na yun, peaceful, kunwari, makakapahinga ka. So, makakapahinga ka. Pero pag babalik ka pa rin dito sa sitwasyon na to, ano nangyayari? May impluensya ka pa rin, babalik ka pa rin sa sitwasyon na yon. Amen. So, ang ginawa niya, so ang gawin natin, sabi niya gano'n, ikaw yung magbago ikaw yung magbago nung sitwasyon mo. Or parang ikaw yung maging instrumento para yung mga tao sa paligid mo magbago. Amen. So sabi niya, nakikita mo na nga madumi yung kinalalagyan mo, ba't di mo linisin? Amen. So alisin mo yung toxic yung tao sa paligid mo, influensyahan mo sila na hindi sila maging toxic. Sabi niya. Ayan. So, ganun po tayo, no, bilang tayo ay mga Kristiyano. Amen. Kumukuha tayo ng influence sa Panginoon. So makikita po natin yung picture na yan. No? Ayan po si Jesus. At marami po nakapalibot sa Kanya. Amen. Every time na nag-church po tayo, ganyan. Na nakikinig tayo kay Jesus, lumalapit tayo kay Jesus. Pero paglabas natin, ano ba tayo ulit? Amen. Meron po tayong 3 words na gusto ko pong tandaan natin for today's video. Ayan. Values, principle, and character. Amen. Yung values po, unahin natin. Values are your ideas about how things should be and what matters to you. So, yun yung values mo. Ayan. Sabi po nila, ang values po, wala po siyang bad values. Wala pong bad values and good values. Kasi values in itself is a positive word. Ibig sabihin, if you're a person with values, ano yung values? Mapagbigay ka, mabait ka, mahintayin ka, yung mga mabubuting trait ng isang tao, ng quality ng tao, ibig sabihin, you're a person of value. Kaya nga siya value eh. Amen? Pag sinabi mo yung value, mahalaga. Amen. So, ayan, ano bang values ang meron ka bilang isang tao? Ayan. Ano ka ba? Maantayin ka ba? Ayan. Mapagsilbi ka ba? Ayan. Mapagbigay ka ba? Mapagpatawad ka ba? Mapagpasensya ka ba? Amen. Hindi ka ba mapagtanim ng sama ng loob? Mapag-advise ka ba ng good thing? Amen. Anong values ang meron ka? Meron ka bang values at all? Amen. Next po, principles, the rules you follow to make sure you are living your values. Amen. Yung principle naman po is, yung principles is yung prinsipyo mo sa buhay. Yan. Ito yung mga rules, mga steps na ginagawa mo para yung values mo magawa mo. Amen. Yung parang hindi ka nagko-compromise. Yan. Halimbawa sa mga estudyante natin. Yan. Hindi ako mangungopia kasi Kristiyano na ako. Amen. Pero ayokong bumagsak. So, nandun yung conflict. Ba't tumatama si Parker? Nangungopia ka ba, Park? Diba? Or ayaw mo mawalan ng friends. So, yung mga friends mo, pinapakopya mo na lang. Diba? Or gusto mong ikaw yung MVP ng grupo ninyo. Kaya pinapakopya mo na lang sila. Amen. Praise God. Wow, amen ka pa, Prince. Amen. Hallelujah. Next po, last po is yung character. Yan. Ano ba yung character mo? Character is the strength with which you adhere to your principles. Amen. So, character is kung gaano mo kalakas yung hindi mo hahayaang masira yung 3 yan. Amen. So, yung values mo, ito yung paniniwala mo na yung isang tao, dapat ganito siya. Gusto mong maging ganito, amen. Prinsipyo is yung paano mo gagawin yun para maging ganun ka. And yung character mo is kung gaano ka magiging consistent na ganun. Amen. So, yung character, isipin ninyo, parang lagi ka bang mabait? Yan. Lagi ka bang mapagbigay? Yan. Lagi ka bang mapagpasensya? Lagi ka bang mapagpatawad? Kasi yun yung character mo eh. Halimbawa, sinabi, pag si Sis Marisa, mapanalangin yan. Character niya na yun. Amen. Si Mika, masipag, maasahan sa bahay. Character niya na yun. Ngayon, pag, halimbawa, si Mika masipag ba yun sa bahay? 50-50, hindi niya pa yun character. Amen. Ayan, lagi ba nagpupunta yan ng church? Lagi ba nagsaserve yan? Oo, lagi yan nandiyan sa church. Character niya na yun. Ibig sabihin, itong taong to, kilala na siya dun sa trait niya na yun. Amen.
Amen. So, yung tatlong yan, ayan, ano ba yung meron sa atin dyan? Ano ba yung values, principles, and character na sinusundan natin? Amen? So, sabi po ni Woodrow Wilson, ayan, hindi ko po to kilala. Pero na-share po sa amin to nung isang seminar po namin nung high school pa ako. Imagine niyo po ako, high school pa ako. Pero hindi ko makakalimutan yung seminar na yun. No? Sinabi po nung ng speaker doon, no, if you lose your wealth, you have lost nothing. So pag nawalan ka daw ng kayamanan, wala kang nawala. Iniisip ko, paano kung walang nawala? Nawalan ka nga ng kayamanan. Sabi ko, paano kung nawala? Parang hindi, naguguluhan ako sa kanya nung bata ako. Parang, paano kung nawala kang nawala, nawalan ka nga ng kayamanan? Sabi ko, ang tinutukoy po dito is you as a person. Kasi lahat ng yan, hindi siya parte ng katawan natin. Yan. So pag nawala yung lahat ng kayamanan natin, wala naman talaga nawala sa atin. Amen? Pangalawa po is, if you lose your health, you have lost something. Yan. Pag nawala yung kalusugan mo, dahil parte mo na yan bilang tao, may nawala sa'yo ng konti. Sabi niya gano'n. Pero pag nawala daw yung character mo, nawala na lahat. Amen? Yung character ko pa, kung anong, tawag dito, kung anong pagtingin sa'yo ng tao, pag nawala na yung character mo, mawawala sa'yo lahat. Amen? Parang alam niyo po yung kwentong The Boy Who Cried Wolf? Students, alam nyo yon, The Boy Who Cried Wolf? Seryoso, anong tinuturo talaga sa mga... anong tinuturo sa mga students natin? The Boy Who Cried Wolf, meron kasing bata. Nakatira siya sa isang village. Ngayon, prankster siya. So, lagi niyang sinisigaw na mahilig siya mag-prank. Ngayon, nag-prank siya na una. Sabi niya, mga kababayan ko, ayan, linulusob tayo ng lobo. Uy, nasiya, napasok. So, may lobo. Itago ninyo yung mga bata, itago ninyo yung mga alaga niyong hayop. Sabi niya, itago yung sheep, itago niyo yung mga chicken. Ayan. Kasi may lobo daw, sabi niya. Ngayon, yung mga tao, ginawa nila yun. Ginawa nila. Ngayon, na-realize sila, wala naman talagang wolf. Amen. So, inulit niya yun 2 beses. Nung pangatlo niyang beses na inulit, meron talagang wolf. Hinahabol na talaga siya ng wolf. Pero nung sumisigaw siyang, may wolf, tulungan niyo ako. Sabi niya gano'n. Wala lang tumulong sa kanya. Kasi wala nang naniwala sa kanya. Amen. Ganon po yung character natin. Ano ba yung klase ng character na binibuild natin sa mga tao? No? Sabi nga po nila, there are many things in this world that pwede nating sirain, pero wag sana nating sirain itong dalawang to. Sabi nila, number 1 is yung trust. Ang hirap po ng trust pag nasira. Amen. Pera, madaling kitain, pero yung tiwala, sobrang hirap i-earn. Amen. Sa umpisa, ang tao, bibigyan tayo ng konting tiwala na yan. Amen. Tapos mabibuild yan ng nabibuild. Pero yung tiwala na yun, pag na-break na yun, ang hirap ng ibalik. Amen. And then what else? Respect. Yan. Nire-respeto tayo ng tao. Ayan. Tawag dito, sabi nga po nila, respect dapat ibigay yan sa tao first. No? Tawag dito, hindi dapat tayo bastos kaagad sa isang tao, lalo na pag first time natin nakilala, diba? Dapat ibigay natin yung respeto sa kanila. Pero oras na tong taong to, nagpakita sila ng isang trait na hindi nakare-respeto. Ang hirap na nilang irespeto ulit. Tama po ba? Amen. So, yun po, ang nag-hold po ng lahat ng yun is yung character natin. Amen. Yung consistency mo na parang ayoko mawala yung tiwala, ayoko mawala yung respeto ng mga tao sa akin. Higit sa lahat, yung tiwala at respeto sa atin ng Panginoon. Amen. Oo, love tayo ng Panginoon. Amen. Pero syempre, tawag dito, may mga binibigay siya sa atin na dapat alagaan at ingatan natin. Amen. And then yung pang-apat po na pointer or trait po na gusto kong i-share sa inyo ngayong gabi. So meron po tayong values, principles, and character. Last po is yung ini-influence po tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng virtue. Ayan. Ano po ba ibig sabihin ng virtue? Ito na po yung you are showing high moral standards. Ayan. Nagpapakita ka na ng mga ugaling, kagalang-galang. Karespe-respeto. Amen. Naalala ko po, alam niyo naman po, pag bata, no, may college yan, meron po akong kaklase, no, ay hindi kaklase ka, working student, no, babae po siya, loko-loko siya, yan, tawag ito,
Hindi rin po minsan nakaka-bless yung bibig niya. Amen. Tapos, tawag dito, di college po yun. So, nag-fast forward po in the future, nagkatrabaho na po kami. Tapos, bila po kami nga nagkita. Ayan. Tapos, nung nagkita na kami, yung mga jokes po, yung mga green jokes po na dating tinatawanan niya, nung college kami, hindi nga na tinatawanan nung nakita kami. Tapos sinabi ko sa'yo, huy, nangyari sa'yo, dati bentang-benta sa'yo itong mga jokes na to ah. Tapos sabi niya, alam mo kasi John, nag-ano rin tayo eh. Sabi niya, nagbabago din tayo for the better. Sabi niya gano'n. Hindi rin, hindi rin kasi maganda na, sinasakyan ko pa yung mga ganyang biro. Ayan. Kasi may asawa na ako at may anak na ako, sabi niya gano'n. So, ganun po, yan. Nagkakaroon tayo ng virtue. Sabi nga po nila, character development. Paano ba nag improve yung character natin? Amen? Yung dati, napaka-negative mong tao, ngayon positive ka na. Ayan, amen. Paano tayo nagiging a person of virtue? Nasa Bible po yan, no? A woman of virtue. Ayan. A man of virtue. Amen. At mangyayari lang po yun pag nag-abide tayo sa Panginoon. Nakikita po ba natin sa sarili natin yung transition at change sa napagbabago? Amen? Kasi, tawag dito, kahit gaano tayo pumunta sa simbahan, kung hindi natin gustong magbago, ay mahihirapan talaga si Lord yan. Amen. Mahihirapan talaga si Lord. Amen. Na, anak, bakit hanggang ngayon nagmumura ka pa rin? Amen. Bakit ngayon di ka pa rin makapagpatawad? Bakit ngayon di ka pa rin makapagbigay? Amen. Kasi lahat yan, character ko yan eh. Ako lahat ng yan eh. Bakit hindi kita ma-impluensyahan? Amen. Bakit nahihirapan akong impluensyahan ka? Amen. Tinanggap mo ba talaga ako? Ayan. Am I really your Lord and Savior? Kasi kung Lord and Savior mo ko, dapat napapasa sa'yo itong mga characteristics na meron ako. Amen? Itong values, itong principle, itong character, itong virtues na meron ako, dapat meron din tayo. Amen? Kaya nga po tayo Christian. Amen? Tuloy po natin, no? Ito pong verse na to, ang ganda. Yan. Ayan. Sabi po dito sa John 34:36, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Amen. Now, a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Amen? So, every time na nagkakasala tayo, slave pala tayo sa kasalanan. And pag slave tayo, ano tayo? Wala tayong permanent place sa pamilya ng Panginoon. Bakit? Kasi only a son belongs to it forever. Amen? So imagine niyo po, ang Panginoon, ang Lord, nag-prepare siya ng bahay. Ngayon, lahat ng tumanggap sa Kanya, welcome na sa bahay na yon. Amen. Pero pag ikaw ay patuloy pa rin nagkakasala, hindi ka permanent resident ng bahay na yon. Amen. Hindi ka permanent, Kasi slave ka pa rin ng pagkakasala. Amen. Kaya nga sabi dyan, a slave has no permanent place in a family, but a son belongs to it forever. Amen. So if the son sets you free, you will be free indeed. Amen. Saan po natin makikita yung inampun tayo ng Panginoon? Makikita po natin yan sa John 1:12, no? Ayan. Ito pong verse na to, lagi niyo po tatandaan. Pag may mga non-believers po kayong nakausap, ito po yung perfect na, maganda po tong conversation starter. Yan. Sa tingin mo ba lahat tayo anak ng Diyos? Lahat sila lagi sabi nila yes. Sa tingin mo ba anak tayo lahat ni Lord? Yes, yes, yes sila talaga. Para alam na talaga pag di nagbabasa ng Bible eh. Amen. Sasabihin nila, oh yes, anak ako ng Panginoon. No, hindi tayo lahat anak ng Panginoon. Amen. Lahat tayo nilikha ng Panginoon. Amen. Pero pag tinanggap natin si Jesus Christ, doon lang po tayo magkakaroon ng karapatang tawaging anak ng Panginoon. Amen. Kaya nga po sabi dyan sa 1:12, diba? Yet to all those who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Amen. Kaya nga po lagi po tayong pinapatanggap. Amen. Sa mga service po natin, pag may bago po tayong mga attenders, lagi po natin, hindi po natin pinalalagpas yung pagkakataon na ipatanggap sa kanila si Jesus. Kasi gusto natin, maging anak din sila ng Panginoon. Amen. So, ayan po. So, because of Jesus, we have been given the right to be called the children of God. So, pag bumalik po tayo dito, ayan. So, ibig sabihin, nung tinanggap natin si Jesus, nagkaroon na tayo ng karapatan dun sa bahay. Amen? Pwede na tayong pumasok. Amen? Pero every time na nagkakasala pa rin tayo, wala tayong permanent place dun sa bahay na yun. Amen? Ayan. Kaya, as much as possible, we do our best to
tawag dito, not to gratify the desires of the flesh. Amen. Kaya nga po, tawag dito, pinalaya na tayo ng Panginoon eh. Ayan, no? Yan, pinalaya na tayo ng Panginoon sa mga tanikala. Amen. Ano pong sabi sa verse 36? Ayan. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Amen. Gusto ko po yung narinig kong preaching. Bila na lang po siyang lumitaw doon sa ano ko, sa YouTube ko. 3 years ago na siya, ewan ko. Talagang ang YouTube na yan eh, talagang nakikinig. Siguro narinig niya akong nagsalita ng joy. So yung title ng preaching is Joy. Pero yung gusto ko po dun sa preaching na yun, sabi niya, tawag dito, madalas iniisip po natin na yung freedom is yung kalayaan na gawin lahat ng gusto natin. Amen. Yung gusto nating magnakaw, wala namang nakakakita, o di kunin na natin. Amen. Gusto nating magsinungaling, hindi naman nila alam yung totoo, magsinungaling tayo. Amen. Hindi naman niya alam na naaabuso siya, abusuhin ko na. Di ba? Mga ganon. So, tawag dito, pakiramdam natin or sa tingin natin, minsan yun yung totoong malaya. Yung nakakalata ito na nakakalusot tayo dun sa mga masamang gawain. Amen. Pero sabi niya, hindi yun yung totoong kalayaan. Sabi niya, yung totoong kalayaan is yung hindi mo na nagagawa yun. Kasi nga, pag nagkakasala ka, slave ka dun sa sin na yun. Amen. Halimbawa, nagsigarilyo ka daw, at hindi mo na ma-let go yung pagsisigarilyo. Sasabihin mo, malaya kang manigarilyo, pero hindi. You're a slave of paninigarilyo. Yan. Halimbawa, malaya kang magnakaw kasi wala nakakahuli sa'yo. Hindi ka malayang magnakaw. Slave ka ng pagnanakaw. Ayan, amen. Halimbawa, nagsisinungaling ka at hindi ka naman napapansin sa kasinungalingan mo. Hindi ka malayang magsinungaling. Alipin ka ng pagsisinungaling. Amen. So, hindi pala tayo malaya pag pinipili nating magkasala. Alipin pala tayo. Amen. Kaya nga, sabi ng Panginoon, ayan o, very I truly tell you, everyone who sins is a slave to sin. Amen. Na, tawag dito, mali yung baluktot yung pagkakaintindi natin dito sa mundo. Na pakiramdam natin pag pumunta ka sa party, nalasing ka, may nangyaring masama sa'yo, okay lang yun kasi ginusto ko naman yun eh. Hindi ginusto ng Lord yun para sa atin. Amen. Oh. Nangyari sa'yo yan kasi pinili mo gawin yung bagay na ayaw naman ng Panginoon. Amen. And ang mundo kasi, nino-normalize yung mali. Amen. Kaya nga po sa mundo, baliktad na eh. Tayong Kristiyano yung abnormal. Amen. Kasi yung normal ng mundo, iba. Amen. Ang normal sa mundo is yung magkasala. Ang normal sa mundo is yung gumawa ng mali. Amen. Nakakalungkot po, no, na sabi ko nga, kung nagbasa po kayo ng Bible, doon po kasi sa Sodom and Gomorrah, meron pong isang bagay doon na sobrang normal na. Ano po isang normal doon? Yung mga anghel, dumating sila. Tapos, yung mga tao, in public po yun ha, sinabi po nila kay Lot, ilabas mo yung mga bisita mo at sisipingan namin sila. Nung bata ako, iniisip ko, kaya ba, pwede ba yun? In public? In public talaga? Sabi kong ganyan. Tapos nakikita ko po yung generation ngayon, parang, meron pong nagkwento sa akin, meron daw concert. O sige, si Bahis Ganda na lang, tsaka yung boyfriend niya. Nag-concert daw sila, tapos sa concert nila, nag-lips to lips sila, tapos nag-bad finger pa sila sa mga tao. So parang proud na proud pa sila. Sabi ko, ay ito pala yung sinasabi sa Bible. Sabi ko gano'n na, sila na yung gumagawa ng mali, sila pa yung proud. Sabi ko gano'n. So parang sabi ko, ay nakakatakot na talaga yung mundo ngayon. Sabi ko gano'n, parang pag hindi mo nakikita talaga, pag part ka ng mundo, isipin mo, oy, proud sila sa love nila. Proud sila na, tawag dito, it's me and you against the world. Okay lang yan. Parang, tawag dito, LGBT rights, ganyan. Pero pag nasa Panginoon ka, nakikita mo na parang, yun yung mali. Tapos yun yung proud sila. Amen. Tarang sabi ko, malapit ka na talaga dumating, Lord. Kasi yung nangyayari sa Sodom and Gomorrah, sobrang nang nangyayari ngayon. Dati sa ibang bansa lang nangyayari yun eh. Ngayon nangyayari na sa Pilipinas. So, imagine niyo, what more sa iba't ibang parte pa ng mundo na proud na yung mga tao na ginagawa nila yung mali. Amen. Sa ibang mundo, proud na sila na, it's my body, it's my right. Ipalalaglag ko yung anak ko. Diba? Abortion is real. Abortion is legal. Amen. Alam niyo po, may napanood akong video, no? Binlock and white po nila yung instant po na yung sperm cell, ma-fertilize na yung egg cell.
Alam niyo po, yung pagpasok pa lang nung sperm cell doon sa egg cell, yung egg cell, liliwanag siya. So, ibig sabihin, the moment na yung egg cell na fertilize ng sperm cell, nagkakaroon na siya ng soul. Amen. So, the moment na nangyari yun, buhay na talaga yun. Amen. Buhay na talaga siya. Amen. Pinadala na ni Lord, para pina-FedEx niya na, pina-LBC niya na yung kaluluwa doon sa fertilized egg na yun. No? Amen. Pero sa generation ngayon, ganoon na lang po yung utter disregard ng mga tao na hindi. Ano lang naman yan? Kapirasong laman lang yan. Amen. Na ganoon lang nila papapatay yung bata. Amen. And ganoon na po kasama yung mundo ngayon. Amen. So parang sabi ko nga, Lord, 36 pa lang ako. Please, wag mong paabutin na. 36 pa lang galito na kasama yung mundo. Alam niyo po talaga, nung nag-youth camp po kami, talagang naramdaman ko talagang sheltered ako as a pastor. No? Kasi parang yung mga issues ng kabataan dito, light pa talaga. Kasi nakita ko talaga yung mga kabataan sa mundo doon. Kasi ang dami po doon, hindi pa talaga Kristiyano. Parang nalunod ako. Parang hindi ako makahinga sa sobrang parang, ay Lord, mahal mo lahat ng to, pero hindi ko alam. Hindi ko kaya. Parang ini-imagine ko pa lang, parang kung paano ko i-adjust yung sarili ko na ipapakilala ko si Jesus sa mga to. Tapos aantayin ko silang magbago. Alam niyo yon, yung parang ahalagaan mo sila. Sabi ko ganyan, ay nagpasalamat talaga ako, Lord, sa mga kabataan. No? Parang sabi ko, Lord, thank you, yung mga kabataan ko, ito lang. Bigla ako talaga minahal ng times 2 yung mga kabataan natin. Kasi parang ini-imagine ko, paano yung, kung yung mga hinahawakan kong kabataan, puro ganun, puro katitigas ng ulo, puro mga kabulastugan, kalaswaan yung alam. Parang, ito, bawa, ang laki ng pinagbago ko ha, samantalang parang nung bata ako, part ako nung mundo na yun. pero yung transition at yung pagbabago, amen. So, tawag dito. So, ayan po, as a conclusion, ang bilis lang po ng word natin for tonight's video, no? Ayan, tanong ko lang po sa inyo, yan, what and who influences you? Ayan. So, madalas na natin kinukuha yung influence na meron tayo. Ayan, lalo na ngayon, usong-uso na yung mga social media influencers, no? Ayan. Lahat ng bata ngayon gusto nang maging social media influence. Lahat ng bata ngayon gusto nang mag-TikTok, mag-YouTube. Ayan. Ewan ko po yung lumalabas sa ano ko ngayon, sa newsfeed ko. Pero may lumalabas sa newsfeed ko na uso pala sa TikTok ngayon, yung nagla-live sila, tapos nagbabardugalan lang sila sa live. Tapos maraming nanonood, in fairness, maraming nanonood. Parang sabi ko, ganito na ba ka-bored yung mga tao? Ayan. Maraming nanonood. Sino nang gumawa nun? Sa inyo, mga kabataan, wala pa ba? Sa mga kananayan, wala na silang time manood ng ganun. Walang nanonood sa inyo. Praise God. Oh, amen. Pero, ang daming nanonood, libo-libo, thousands. So, yung isip ko, grabe yung tao, ang dami nilang time. Amen. Ano pa ba? Ayan, yung mga makeup influencers natin. Ha? Ano na? Ako ba? Okay. Ayan. So, ano nag-i-influence sa atin? Amen. And share ko lang po ito ulit na, ayan. Ayan, yung video, yung shinare ko pong kwento sa inyo, no? Ayan. Isipin niyo po, ayan, pag-pray niyo po, ayan, isipin niyo po yung tao na nagbigay sa inyo ng mga positive influence. Sama niyo po sa prayer niyo. Baka mamaya kailangan po nila ng prayer. Amen. So, last lang po, sa closing po for our closing verse. Ayan. Gustong-gusto ko po itong verse na to. Dati, yung gusto ko lang dito sa verse na to is yung first part. Romans 13:14. Nasa Passport to Heaven po kasi to. Ayan, yung first part, rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Amen. Lately po, nagre-rema sa akin tong pangalawa na to. Do not think about how to gratify the desires of the flesh. Amen. Nung first 3 years ko po kasi, as a pastor, talaga pong ako, intense. Kasi may pinagpipray po talaga ako mangyari no, na within 3 years. Hindi po kasi siya nangyari. Kaya after po nung lumagpas na po, umabot ako ng 4 years, ayan, nag-iba na po yung mindset ko. Ayan, inisip ko, sige, magtatagal pa talaga ako dito sa world. Amen. So, nung nabasa ko to ulit after nung 3 years na yun, do not think about how to gratify the desires of the flesh. Ang powerful po niya kasi madalas po sa atin, iniisip natin, totoo to, kung paano talaga natin i-gratify yung desires of the flesh. Ibig sabihin po ng gratify, kung paano bumigay. Ayan, sa pagnanasa ng laman. Amen.
Sino po yung guilty dito? Ako guilty po ako. Dati iniisip ko kung paano talaga ako bibigay sa tawag dito, yung sa pagnanasa, sa gusto ng laman. Amen. Ako po talaga, isa talaga sa weakness ko, magagandang kutsara. Tsaka tinidor. Amen. Talaga namang, ganyan. Ayan. Yun po yung, kung ilalagay yung sa listahan ko, unang-una, number 1. Ayan. Pero nung na-realize ko to, no, parang, oo nga naman, bakit lagi ko bang iniisip kung paano ko kung paano ako bibigay dun sa tukso or dun sa gusto ng laman ko. Kung pwede ko namang isipin na meron akong Holy Spirit na kasama, naiingatan ako para hindi ako magkasala. Amen. Lagi kasi yung mindset ko dyan Yung lagi ko kasi iniisip kung paano ko i-gratify yung desires ng flesh ko. Parang, Lord, ang hirap labanan ng tawag ng laman. Yun yung lagi kong iniisip. Pero pwede ko naman palang sabihin na, Lord, tawag lang to ng laman. May Holy Spirit na meron akong kasama na lalaban para sa akin. Amen po ba? Amen. And ayan po, share ko lang po yung last picture para po maiwan sa image natin tonight, no? So, who influences you? And hopefully, I pray po, no, church, tonight, na majority po sana ng influence natin, it comes from Jesus. And Jesus can only influence us when we abide in Him. Ayan. So, sino na po dito yung nagbasa ng pinapabasa kong book? Ayan. Yung Matthew, Genesis, at saka James. Ayan. Amen. Kahit nga po yung John 15, basahin lang natin yung John 15. Amen. Kaya nga po sabi dito, no, ito quote po to ng isang sikat na political figure. Sabi niya po, be the change that you want to see in this world. Amen. Sobrang dami nating nakikitang pangit sa mundo. And ang problema po kasi sa atin, mas gusto natin una silang magbago. Amen. Well, in fact, pwede namang tayo na lang yung magbago at impluwensyahan natin sila. Amen. Amen po ba? Ayan lang po, palakpakan po natin si Lord. I pray po na bless po tayong lahat sa word po natin for today, no? And pag-pray po natin ng ating church for tonight. Ayan, habang umaawit po tayo. Ayan. Huwag po tayong magmadali. I-push po natin yung sarili natin yan na ipag-pray yung church natin. And also, yung na-share ko po sa inyo kanina, kung naisip po ninyo kung sino yung taong nag-influence sa inyo. And also yung mga nasa prayer list po natin. Ayan. So, let's sing our ministry song po for tonight. And then after po that, sabay-sabay po tayong manalangin. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay
lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magdiwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Church. Yan, sama-sama po nating panalangin ang ating simbahan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa Abundant Life Church Angeles, Panginoon. Thank you, Lord God, na meron kaming church, Panginoon, sa Kawayan, Panginoon, na malapit sa amin, Father God. Thank you, Father God, dahil meron kaming building, Panginoon, meron kaming mga upuan. We have the facilities, Lord God, in this church, Panginoon. Need man ng maraming improvement, Father God, but we still have, Lord God, many things to be thankful for Panginoon, dito sa church. Masikip man, Panginoon, pero nagagawa pa rin po namin mag-minister, Panginoon. And for that, we're very grateful, Father God. Thank you, Lord God, for calling us, Lord God, into this church, Panginoon. And we pray, Father God, that you help us, Lord God, and bless this church, Panginoon, para mas marami pa po kaming madalang kaluluwa para sa inyo, Panginoon. Lord, alam ko naman po, nakitang-kita ninyo, Lord God, yung sa DVBS namin, Panginoon, na sobrang daming bata, Lord God, ang nandito sa simbahan, Father God. And gusto pa po namin, Lord God, patuloy na mag-cater, hindi lang po sa mga maliliit na bata, kundi sa mga bata pa po, Lord God, at sa mga matatanda din, Panginoon, Lord God. And alam po namin, Lord God, na nalilimitahan kami, Lord God, ng space na meron kami ngayon, Panginoon. But help us, Lord God, to look above that, Panginoon. Na alam namin, Lord God, na yung situation namin, Father God, hindi mo pa change, Lord God, kasi gusto mo magbago mo na yung mga hearts namin, Father God. And right now, Father God, na piniprepare mo kami, Lord God, sa second service namin, Panginoon. We pray, Father God, that you raise up, Lord God, more ministers, more volunteers, Panginoon, para po sa iyong simbahan, Panginoon, para help po, tulungan niyo po kami, Lord God, dun sa mga darating na kaluluwa, Lord God, mga bagong kaluluwa, Lord God, na dadalhin mo, Lord God, tuwing morning and afternoon service namin, Panginoon. And right now, Father God, you see, Lord God, you know, Lord God, yung mga lackings po ng church namin, Father God, yung mga repairs na kailangan mangyari, Lord God, yung init, Lord God, na meron sa church namin, Father God, kasi napupuno na po kami, Father God. We pray, Father God, that you help us, Lord God, to endure that while waiting, Lord God, for that blessing, Lord God, na ipapadala mo, Panginoon, para mas ma-improve pa, Lord God, yung church facilities na meron kami, Father God. Itinataas din po namin, Panginoon, lahat, Lord God, ng aming mga pastor,
pastors, Panginoon, leaders, Lord God, ministry heads, Lord God, ministers, volunteers, and elders, Father God. Thank you, Lord God, sa lahat ng mga ginagamit po, Panginoon, upang manatili ang iyong simbahan, Panginoon, yung mga ministry, Lord God, na meron kami, Father God, from the ushering, Lord God, kitchen ministry, Panginoon, multimedia ministry, worship ministry, yung spring life, yung light life, Father God, yung women's, yung men's, Panginoon, yung couples namin, Lord God, yung young professional namin, Panginoon, at kung ano pa po ministry, Lord God, na meron ng church namin, Father God. Thank you, Lord God, that we have, Lord God, those people, Panginoon, na nagsuserve, Lord God, sa simbahan na to, Lord God. And we're so thankful for their lives. And Lord God, I pray, Lord God, we pray, Father God, na kayo nawa, Lord God, yung magbalik ng siksik, liglig, maapaw na pagpapahala, Lord God, sa lahat ng paghihirap, sa lahat ng pagtatrabaho, Lord God, ng ginagawa po ng bawat isa, Lord God. You see the heart, Lord God, of everyone, Lord God, that's working, Lord God, for your church to stand, Panginoon. And for that, we're grateful, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Right now, Father God, we're praying, Lord God, for the financial blessings and provision and good stewardship ng church namin, Lord. Alam mo po yung pangangailangan financial ng church namin, Father God. We pray, Father God, that you provide, Lord God, yung pangangailangan ng church, Lord God, yung kuryente po namin, Lord God, yung tubig namin, Lord God, yung internet namin, Lord God, yung HOA namin, Panginoon, yung church improvements, Lord God, pagpipituran ng church, yung tumutulo po namin sa kusina, Lord God, yung additional aircon po sana, Lord God, sa multimedia, Panginoon, and yung mga instruments na meron kami, Father God, additional chairs, Father God. Lord, alam mo lahat yan, Father God. And we pray, Father God, na touch the lives, Lord God, of all the members of the church, Lord God, to be generous in their givings, Panginoon, para po mapunan, Lord God, yung pangangailangan ng church, Panginoon. We're also, Lord God, praying, Lord God, for our evangelism ministry, Lord God, yung pag-outreach namin, for God. Lord, we pray for pag-reach out po namin, Lord God, sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo, yung mga malayo sa simbahan, Father God. Help us, Lord God, to sustain, Lord God, and to empower, Lord God, this evangelism team na meron kami, Father God. We lift up, Lord God, to you, Abundant Life, Lord God, Lubao, and Makabebe, Panginoon. Lord, help us, Lord God, to be a good example for them, Panginoon. And we pray, Father God, na mas maging consistent, Panginoon, yung pag-attend namin, Lord God, yung pag-reach out namin sa kanila, Lord God, in Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. We're also lifting up, Lord God, to you, the elderly, the youth, and the kids member of the church, Panginoon. Lord, thank you, Lord God, dahil yung members ng church, Father God, is iba-iba, Panginoon. Merong mga church, Panginoon, na puro kabataan lang. Meron namang church, Lord God, na puro matatanda lang, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil sa simbahan ng Abundant Life Church, Father God, we have our elders, Panginoon, we have our youth, we have our young pros, and we have our kids, Panginoon. We even have our babies, Father God. And for that, we're so grateful, Panginoon, dahil patuloy, Lord God, na dumarating, Lord God, yung mga tao, Lord God, sa simbahan mo, Panginoon. We're praying, Father God, na i-prepare niyo po kami, Panginoon, para po lagaan itong mga kaluluwang pinapadala niyo sa amin, Panginoon. I pray, Lord God, for life group leaders, Lord God, disciplers, Panginoon, to rise upon your church, Panginoon, to help us, Lord God, na alagaan, Lord God, itong mga kaluluwang pinapadaan niyo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil alam namin, Panginoon, mas marami pa kayong ipapadalang kaluluwa, Father God. So help us, Lord God, to really, Lord God, take care of the elderly, the youth, and the kids, Panginoon, na pinapadala mo sa church namin, Father God. And also, Lord God, we pray, Lord God, for all the leaders, the ministers, and the elders, Lord God, in the church, the pastorals, Panginoon, to be a good example, Lord God, to extend the love, Lord God, to be extension of your grace and mercy and love, Lord God, sa mga members na po na ito ng simbahan, Panginoon. And right now, Father God, we're praying for the healing and the health of each and everyone in this church, Lord God. Lord, nagkakaroon po ulit ng mga uso na naman po ang ubot, sipon, at laglat, at sinat, Panginoon. Right now, Father God, we're lifting up, Lord God, to you, Panginoon, yung mga nakakaranas, Lord God, ng physical illness, Panginoon. We're praying for healing, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. We're also praying, Father God, for the health of each and every one, Panginoon. Lord, gusto po namin mag-serve sa inyo, Panginoon. And sometimes, Father God, what hinders us, Lord God, is yung health namin, Father God. Lord, bless us, Lord God, with a good health, Father God, because we want to serve you more, Panginoon. And help us, Lord God, to have that discipline, Father God, na alagaan po, Lord God, yung kalusugan namin, Panginoon. Dahil gusto po namin, Lord God,
magsilbi pa sa inyo, Lord God. Gusto pa namin, Lord God, ipakilala pa kayo, Lord God, sa maraming tao, Panginoon. Lord, help us, Lord God, to be aware dun sa mga kinakain namin, Panginoon. And also, Lord God, hindi lang sa physical health, Lord God, but also, Lord God, dun sa mental and emotional health namin, Panginoon. Lord, alisin niyo po yung mga bagay, tulungan niyo po kami, bigyan niyo kami ng lakas ng loob, bigyan niyo po kami, Lord God, ng disiplina, Lord God, to let go of the things, Lord God, that ruins our mental and emotional health, Father God. Lord, yung social media, hindi na siya nakaka-bless ngayon, Lord God, because it's already becoming an addiction, Father God, to many people, Panginoon. Sadly, Panginoon, this the generation to come, Panginoon, and even, Lord God, the generation now, Lord God, is severely attached to their cell phones, Panginoon. Hindi na mabitawan yung mga cellphone, Father God. Hindi na makapag devotion, Panginoon, because lahat na lang nasa cellphone, Father God. Lord, help us, Lord God, bring us back, Lord God, dun sa time, Panginoon, na importante sa amin, Lord God, yung makahawak ng lapis, ng ballpen, ng notebook, Father God, at ng physical Bible, Panginoon, to do our devotion, Father God. Lord, help us, Lord God, to moderate, Lord God, yung consumption namin, Lord God, ng social media at paggamit ng cellphone, Panginoon. Lord, yung social media ngayon, hindi na talaga sa social media kasi madalas people are becoming anti-social, Panginoon, because nakababad na lang sila, Lord God, sa social media. And for that, Father God, we're praying, Panginoon, na help us, Lord God, to be healed of this sickness of this generation, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. We're also praying, Lord God, for those people that's struggling with their faith and church persecution, Father God. Lord, katulad ni Elijah, Lord God, na nakaramdam ng kapaguran, Lord God, after doing so many things for you, Panginoon. Alam po namin, Lord God, that not all the time, Panginoon, hindi namin nararamdaman, Lord God, yung fire, yung desire, yung gusto, Lord God, to serve you, Panginoon. Nagsistruggle po kami, Father God. But right now, Father God, I pray that you ignite once more, Lord God, once again, Panginoon, yung spirit of serving namin, Lord God, yung first love namin sa inyo, Panginoon, in the name of Jesus. We're praying, Lord God, for that consistency, Panginoon, sa pag-serve namin sa inyo, Lord God, no matter what, Panginoon. Lord, katulad po ng maraming kwento sa Bible, Panginoon, ni Abraham, Panginoon, na after so many years mo, Lord God, binigay yung promise mo sa kanya, Lord God. Help us to endure, Lord God. Help us, Lord God, to be faithful to you, Lord God, sa faith namin, Lord God, sa pag-serve namin sa iyo, Lord God, in spite dun sa nararamdaman namin, Panginoon, in Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. At yung nakakaramdam ng church persecution, Father God, we pray, Father God, that they look unto Jesus, the author and finisher of our faith, Lord God, because bago kami ma-persecute, Lord God, kayo yung unang nakaranas, Lord God, ng persecution, Panginoon. Pero hindi naging hadlang ito, Father God, para gampanan ninyo, Lord God, at ituloy, Lord God, yung greatest sacrifice in the world, Lord God, para sa amin, para sa aming pagkakasala, Lord God, and that is death, Lord God, on the cross, Panginoon. Right now, Father God, we're also praying, Lord God, for those souls, Lord God, na hindi pa nakakakilala sa inyo, Lord God, dun sa mga souls, Lord God, na naligaw, Lord God, dun sa mga dati ng Kristiyano, Lord God, pero lumayo, Panginoon. Father God, we pray for them, Father God, to see, Lord God, mabuksan ulit yung mga mata nila, Panginoon, na hindi kayo nagbabago, Lord God, at sobrang mahal mo kaming lahat, Panginoon. And the reason, Lord God, ba't hindi ka pa dumarating, Lord God, is because you want to extend, Lord God, yung patience ninyo sa amin, Lord God, because yung desire mo, Lord God, na mas maraming masave as much as possible is nandoon, Panginoon. And help us, Lord God, to minister, Lord God, to these people, Panginoon, na hindi pa, Lord God, buo yung faith, dun sa mga people, Lord God, na hindi pa kayo nare-receive, hindi pa kayo narinig, at dun sa mga kaluluwa, Lord God, na umalis, Father God. Help us, Lord God, to bring them, Lord God, to your embrace once again, Lord God. Help us, Lord God, to be the salt and light in this world, Father God. Oh, Lord, we know, Lord God, this world, Lord God, is a world, Lord God, a sinful world. It's a broken world, Father God, and hindi na po ito maaayos, Lord God, because you're gonna create a new world, Lord God. Sabi mo, Lord God, sa inyong salita, Lord God. But we pray, Lord God, na habang inaantay namin, Lord God, dumating, Lord God, yung pagkakataon na yun, Father God. We pray, Lord God, na maging extension kami, Lord God, maging pagpapala kami, Lord God, maging asin at liwanag kami, Lord God, sa mga taong pinakakailangan na kailangan ka, Father God. Lord, alisin mo po, Lord God, yung spirit of judgment, Lord God, sa amin, Lord God, yung spirit, Lord God, na ayaw namin mag-reach out, Lord God. Help us, Lord God, expand our hearts, Panginoon, para po sa mga kaluluwa, Lord God, na kailangan ka, Panginoon. Dahil kung nakikita po namin silang mahirap mahalin, kung nakikita po namin silang madumi, Panginoon, madumi din naman kami, Lord God, at mahirap din kaming mahalin, Father God. So, Father God, we pray, Father God, that
we see, Lord God, yung heart mo, Lord God, for the lost, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. Right now, Father God, we're also praying, Lord God, for the spiritual growth, the unity, and the harmony of the church, Father God. Lord, maraming salamat, Father God, dahil sa team namin, Lord God, na Abide, Father God. Dito talaga sa Abide na to, Father God, nabugbog kami, Lord God, kung gaano ba ka-importante, Panginoon, yung pagdikit namin sa inyo, Father God. And I pray, Father God, that nabubuhay po talaga, Lord God, yung desire namin, Lord God, na magsaliksik ng Bible, Panginoon, magbasa ng Bible, Lord God. Kahit one chapter lang, Lord God, bago kami matulog or kagising namin, even in our spare time, Panginoon. Because we have so many time in a day, Panginoon, na nauubos namin, Lord God. And convict us, Father God. Holy Spirit, bless us, Lord God, with that spirit of conviction, Panginoon, na buksan yung mga Bible namin, Panginoon, na we have so many valuable things in this world. Meron kaming kotse, meron kaming bahay, meron kaming mga alahas, meron kaming cellphone, mga bags, mga damit, anything, Lord God, that is considered valuable in this world, Lord God, kasi mahal sila, Father God. But we pray, Lord God, as Christians, Lord God, may the most expensive thing, Lord God, na meron kami, Lord God, is our faith, Panginoon. Ma-realize po namin, Lord God, na yun yung pinakamahalaga, pinakamahal na bagay, Lord God, na pwedeng magkaroon kami, Lord God, dito sa mundo, Lord God, because that will be our passport to heaven, Lord God. That will be our passport to you, Panginoon. Because heaven, Lord God, is a place created by you, Panginoon. It's your home, it's your house, Father God. And how can we say that may enjoy namin, Lord God, yung bahay ninyo, Lord God, kung wala namang kaming idea, Lord God, kung sino ka, ano ka, Panginoon. It's like living in a house with a person that you don't know and you're very awkward with, Panginoon. And right now, Father God, we're praying, Lord God, na magkaroon kami ng spiritual depth, Panginoon. Yung lalim, Lord God, ng faith, Lord God, at spirituality, ang bawat isa, Lord God, is magkaroon kami, Panginoon. We're also praying, Lord God, for the unity and the harmony of the church. Lord, thank you, Lord God, dahil we are one body with many parts. Merong mga mata, merong mga kamay, merong mga paa, may tenga, may puso, Panginoon, may bibig, Lord God, sa simbahang ito, Lord God. And there are times, Panginoon, that hindi talaga kami nagkakasundo, Father God, dahil may kanya-kanya kaming priorities, may kanya-kanya kaming gusto, Lord God. Pero thank you, Lord God, because as you have said, Lord God, unity is not tested na iisa kami ng gusto. Unity is tested that in spite of our differences, Lord God, in spite na iba yung gusto namin, Lord God, we set those aside, Panginoon, to come up, Lord God, with one goal, Lord God, and one purpose, Lord God, and that is, Lord God, to exalt your church, Panginoon. Yung mapalaganap, Lord God, at maitayo, Lord God, yung simbahan mo at maipatatag yung simbahan mo, Lord God. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. Right now, Father God, we're also praying, Panginoon, for wisdom, the gift of discernment, and the heart of service, Panginoon. Lord, maraming salamat, Father God, sa gift of wisdom, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil hindi na kami foolish people, Panginoon. Dahil nakilala na namin kayo, Lord God. As we get to study more of your word, Panginoon, patuloy na lumalalim, Lord God, yung wisdom namin, Panginoon. And we pray, Father God, na mas lalo pa kaming maging wise, Panginoon. At hindi kami masatisfy, Lord God, sa wisdom lang na meron kami, Panginoon. Patuloy sana namin, Lord God, patuloy namin i-desire, Panginoon, Lord God, yung wisdom namin, Lord God, is mas lumaki at mas lumalim, Lord God. Sabi niyo nga po, Lord God, sa Psalm 1:1, Panginoon, yung tree, Lord God, na planted, Lord God, sa tabi ng ilog, Panginoon, Lord God. Malalim yung mga ugat, Panginoon. Mayabong yung mga dahon, Lord God. At masagana yung mga prutas, Panginoon, dahil nakatanim siya malapit sa ilog, Father God. We pray, Father God, na maging ganun din po yung wisdom, Lord God, na meron kami, Lord God, nag-uumapaw, Panginoon, because we abide in you, Father God. Bless us, Lord God, with the gift of discernment, Panginoon, and the heart of service, Father God. Just like Jesus, Lord God, washed the feet of His disciples, Panginoon. May we have that desire, Lord God, to wash the feet, Lord God, of our brethren, Lord God, of our brothers and sisters, Panginoon. In the name of Jesus, Lord God. Lord God, you come, Lord God, to serve and not to be served, Panginoon. And may we have that attitude as well, Panginoon, dito sa simbahan na to, Lord God, that we should be in this church, Panginoon, because we want to serve, Lord God, and not to be served, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. And right now, Father God, we're praying, Panginoon, para sa abundance, Panginoon, and breakthrough, Lord God, na kailangan naming maranasan, Father God. Lord,
Alam mo yung pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. And right now, Father God, I lift up, Lord God, to you yung pinagpipray po na abundance and breakthrough ng bawat isa. May it be abundance in finances, Panginoon. May it be abundance in their faith, Panginoon. Abundance in forgiveness, Panginoon. Abundance in loving, Panginoon. Abundance in generosity, Lord God. May we break, Lord God, those barriers, Lord God, na pumipigil sa amin, Lord God, para maranasan, Lord God, yung kapangyarihan na nanggagaling sa inyo, Lord God. Yung freedom, Lord God, from sin, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, Lord God. We're praying, Lord God, for everyone, Lord God, to experience, Panginoon, financial security, Panginoon. We're lifting up, Lord God, to you, the businesses and the works ng bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord God, sa mga businesses na meron ng church, sa Adonai, sa Kimchi, sa Peanut Butter, sa mga maglalang shop, Panginoon, sa EA shop, Panginoon, sa Atelier, Panginoon, at sa ano pang, Lord God, businesses, Lord God, yung bawat isa, Panginoon, yung mga trabaho ng bawat isa, Lord God. Bless us, Lord God, with increase, favor, Lord God, sa lahat ng mga customers, lahat ng mga boss namin, Lord God. Salary increase, promotion, Panginoon. O Lord God, we bind and rebuke right now, Lord God, financial debt, Panginoon, in Jesus' name, Lord God, in Jesus' name, Lord God. Palayain mo kami, Lord God, mula sa pagkakakulong namin, Lord God, sa sumpa ng utang, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name, Panginoon. And right now, Father God, we're also lifting up, Lord God, to you, the church leadership, Lord God. Lord, thank you, Lord God, for our pastors, Lord God. Thank you, Lord God, for Pastor Roel, Pastor Tony, Pastor Joe, Pastor Japs, Lord God, Pastor Grace, Pastor Aris at ang iyong lingkod, and also, Lord God, the ministry leaders and the elders, the BOD, Lord God, na meron ng simbahan namin, Lord God. Thank you, Lord God, dahil ginagamit mo sila, Lord God, para po ingatan, Lord God, ang church namin, Lord God, ang mga activities, Lord God, na kinakam up nila, Lord God, and also, Lord God, yung pag-iingat ng finances ng church namin, Lord God, and yung improvement po ng simbahan namin, Father God. Lord, may we learn, Lord God, to love our church, Panginoon. And Lord God, may we see, Lord God, how blessed we are, Lord God, of our church, Panginoon. Lord, ma-bless po kami, Lord God, na meron kaming building, na meron kaming facilities, meron kaming mga taong aabutan sa church, Panginoon. Right now, Lord God, pinipipray ko po yung daga in Jesus' name. Lord, in Jesus' name, alisin niyo yung daga sa church. Hallelujah, Jesus. Lord, alisin niyo yung peste sa simbahang ito, Panginoon. Lord, hindi ko alam kung paano kayo magmimilagro, Panginoon, pero alisin mo yung mga daga, Panginoon, sapagkat inangat-ngat niyo yung mga wires, sinisira niyo yung facilities ng church, Panginoon. So right now, Father God, I know, Lord God, nakaranas ako, Lord God, ng mga milagro sa iyo, Panginoon. I pray right now, Lord God, iparanas mo sa amin, Lord God, yung milagro, Lord God, ng pag-alis ng daga, Lord God. In Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, hallelujah, Father God. Lord Jesus. Lord, alam ko, kiniriit mo yung daga, Panginoon, pero protect us, Lord God, from those rats, Panginoon, na sumisira talaga ng church namin, Father God, in Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. And right now, church, let's open up the prayer, personal prayer requests of our brothers and sisters. Ayan, basahin muna po natin. Ayan, declare good things sa buhay ng ating mga brethren, and also yung mga prayer requests niyo para dun sa mga naalala nyo nag-influensya sa inyo, nagbigay sa inyo ng positive influence. Declare their name right now. Yes, declare their name, church. And habang inaawit natin tong kantang to, church, ayan, pag-pray natin sila. Hallelujah. Let's declare it right now in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Sa buhay ko
Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, louder church. Ibigay sa atin yung blessed clap offering natin para sa Panginoon. Yes, Lord God. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Thank you, Lord God. Lord, thank you, Lord God, dun sa stillness and quietness, Lord God, na meron kami sa inyo, Lord God. There are times, Lord God, na maingay, Lord God. There are times, Lord God, na exciting, Lord God. Pero there are times, Lord God, din yung tahimik, Lord God. And Lord, sa lahat ng yun, Panginoon, Diyos ka sa amin, Lord God. Sa lahat ng yun, Panginoon, nagpaparamdam ka, Panginoon. Nagpapakilala ka sa amin, Panginoon. And right now, Lord God, that we talk about today, Lord God, yung influence, Lord God, may we abide in your perfect influence, Father God. In this world, Panginoon, sobrang daming bagay ang nag-iimpluwensya sa amin, Panginoon. Family namin, yung mga taong nakapaligid sa amin, Lord God, social media, Panginoon, yung nababasa namin, yung napapanood namin, narinig namin, Panginoon. We pray, Father God, na lahat ng yun, Lord God, maging bulong. Lahat yun, Lord God, maging tahimik, Lord God, kumpara, Lord God, sa influence, Lord God, na marireceive namin sa inyo, Father God. Lord God, there's nothing, Lord God, that can separate us from your love, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil in spite, Lord God, na hindi kami karapat-dapat mahalin, Panginoon. Hindi kami kaibig-ibig, Panginoon. Hamog lang kami, Lord God. Alikabok lang kami, Lord God, sa inyong harapan, Lord God. Pinili mo pa rin kaming mahalin at iligtas, Panginoon. Pinadala mo, Lord God, ang iyong buktong na anak, Panginoon, para kami ay maligtas mula sa aming pagkakasala, Father God. Patuloy namin, Lord God, itaas, Lord God, ang buhay ni Kristo sa buhay namin, Lord God. May we be good representatives of Christ in this world, Lord God. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. Thank you for this night. In Jesus' name we pray. Amen and amen, church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, church, and God bless. Naramdaman mo ba, anak? Naramdaman mo ba yung... Ayan. Proceed na po tayo sa offering natin. But before that po, meron po akong share na verse. Sa 1 Chronicles chapter 29, verse 9. The people rejoiced at the willing response of their leaders, for they had given freely and wholeheartedly to the Lord. David the king also rejoiced greatly. Ayan, amen. Ayan, sinasabi lang po dito na, ayan, yung mga tao po kasi dito, ito yung time na nag-aalay sila kay Lord. And sabi dito, wholeheartedly. Parang buong puso silang nagbibigay para sa Panginoon. And magkaroon din po tayo ng puso na kapag nagbibigay sa Panginoon, yung wholeheartedly na, and yung may masayang puso na wala ka ng ibang iniisip kundi ang pagbibigay lang sa Panginoon. And lagi nga po sinasabi sa atin na kung magbibigay ka sa Panginoon, ibigay mo na yung best mo. Amen po ba? Ayan, let's pray po. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat ngayong gabi, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, at nagparanas kang muli, Panginoon, sa iyong mga anak mo. And ngayon, Panginoon, sa aming pagbibigay, Lord, ikaw, Panginoon, ang magbibigay, Panginoon, ang magbabalik din sa amin ito, Panginoon. But right now, Panginoon, this is our time, Panginoon, para magbalik ng kabutihan, Panginoon, magbalik ng blessing, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon. Hindi mo pinagkukulang ang bawat isa, Panginoon. Sa halip ay binibigyan mo ng siksik, liglig at umaapo na pagpapala, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa na nagpapatuloy, Panginoon, sa iyong gawain. And we pray, Panginoon, na i-bless mo yung pinagkukuhanan namin ng income, Panginoon, yung trabaho, Panginoon, yung business, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magpapalago nun, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang magbe-bless nun, Panginoon. Maraming salamat muli. In Jesus' name we pray. Amen. To you, everything I've been through, use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you. Use a pleasing sacrifice.
Amen. Wala nga. Amen. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Maraming salamat po sa pakikiisa sa amin sa pananalangin. Amen. And let's continue to pray, especially for those children that the Lord is bringing here para mas makilala po siya at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Amen po. Praise God. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus Lord. Salamat po sa oras na to. We thank you for another night that you have. Help us be reminded to abide in you, Panginoon. Lord, help us in the most of our lives to be influenced by you. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang prinsipyo, karakter, virtue, Father God, and the values that we have comes from you, your word, and your truth alone, Panginoon. And tulungan mo kami, Lord God, na sundin yon, obey yon, at makita yon, Panginoon. Mag-manifest po yon sa aming mga buhay. Lord, salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papurit pa sa salamat. May we find rest and peace, Panginoon, in this night, Panginoon, as we go home, Lord God, and your protection to be upon us, Lord. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good night, church. God bless everyone po.